Nanghihinayang ang mga residente sa mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila na pinutol para bigyang daan ang gagawing expressway. Pangamba nila, mararamdaman ang epekto niyan kapag pumasok na ang tag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Malilim, presko at kulay luntian ng tanawin. Ganito ang itsura noon sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila dahil sa dami ng mga puno sa paligid. Pero ngayon, ito na ang makikita. Mga putol na bahagi ng puno at nagkalat na troso. Ang iba, kung hindi tinabunan muna ng lupa, ay tinakpan naman ng trapal. Tila nakalbo na rin ang hile-hilerang puno sa Center Island. Noong nakaraang linggo, nakuhanan pa ng video ang unti-unting pagpuputol sa mga sanga ng matatandang punong ilang dekada nang nakatayo rito. Sa ngayon, halos 300 puno nang natapyas. Kaya ang mga residente, hindi may tago ang pagkadismaya sa pag-alis ng mga punong kasabay na raw nilang tumanda sa lugar. Fruit-bearing tree yan mangga. Pag panahon ng mangga, ang daming mga bata na kinabang, pati kami, hingi-pengi sa mga kumukuha. Tama yung kanta ng asin. Wala nang punong maakyatan. Wala nang hangin na mararamdaman dahil nga mainit na. Matatamaan kasi ang mga puno ng gagawing Southern Access Link Expressway o SALEX na konektado sa Metro Manila Skyway Stage 3. Nasa halos 4 na kilometrong haba nito na makakatulong sa daloy ng trapiko. Ang polisiya po natin sa DNR is hanggat maaari po wala po mapuputol na puno. But in rare cases or in situations na kailangan po talaga na for safety reasons or yung trees will be affected by development, including po nito na national government project po. As a last resort, we permit the cutting activities po. Nitong Marso, binigyan ng permit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagpuputol ng puno sa lugar. Sa kabuuan, nasa 617 punong inaprubahang alisin. Pero hindi naman lahat ay kailangang putulin. Nasa halos 100 kasi rito ang sasailalim sa earth balling o huhukayin mula sa ugat at ililipat sa ibang lugar. Natsyempuan pa nga namin kanina ang puno ng manggang ito na hinuhukay para maitanim daw sa Intramuros. Pero aminado ang DNR, hindi lahat ay pasado sa earth balling dala ng katandaan. May mga species na pag tin-transplant mo siya, yung survivability niya mababa. Tapos at the same time, yung mga trees na napapansin din, medyo masakit na yung iba, kaya hindi na siya tina-transplant. Hunyo nung nakaraang taon ng pagkalooban ng Environmental Compliance Certificate ang proyekto. Kaakibat nito ang pagsiguro na maiiwasan ng pagbaha, pamamahala ng basura, pagkontrol sa ingay at tree replacement program sa kasagsagan ng SALEX project. Nasa 70 araw o 3 buwan ang ibinigay ng DNR para maialis ang lahat ng matatamaang puno. Hindi bababa sa 20 taon na nakatirik itong puno ng lanutan at niyog dito sa lugar. Kabilang yan sa mga puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue na ilang taon nang nagbibigay serbisyo at tulong sa maraming residente rito. Pero kapansin-pansin na ang mga punong yan may nakapaskil na ring numero. Indikasyon na nakatakda na itong putulin sa mga darating na araw. Nangangamba ang mga residente sa epekto ng pagpuputol sa mga puno ngayong paparating ng tag-ulan. Pag bumabaha, hindi yan pumupunta sa lugar namin dun sa may bahay namin. Eh ngayon, nangangamba naman kami. Baka pag bumaha, grabe naman baha. Dati ang baha dyan, tigatalampakan lang. Baka ngayon umabot na ng tuhod kasi wala na sisip-sip kahit papaano. Paniniguro naman ng DNR, sa kada isang punong mapuputol, 100 seedling ang kailangang itanim bilang kapalit. Kaya inaasahang 50,700 na mga bagong puno ang nakatakdaro muling yumabong sa pakikipagtulungan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan. Kailan pa yun mangyayari? Ang mga bata ngayon, mga ilang taon na. Baka hindi lang silang makaabot. Ang makakaabot yung inanak pa ng inanak, ng inapo pa nila. Matagal pa yun. Saan pa po itatanim yun kung puro instruktura na tayo dito sa Manila? Ang commitment po sa atin dito is not only na itatanim lang ito, kasama po rito yung obligasyon na pangangalagaan at ensure yung survival po nitong mga seedlings po na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.